Magandang umaga po sa ating lahat sa katanghalian na ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Mayroon po bang bago sa atin dito? May bago po, wala. Taga saan po kayo? May kawayan, kayo po, Valenzuela. Salamat po sa pag-akay ng Panginoon sa inyo. Nakarating kayo dito sa banal na lugar. Sa umagang ito, nakahanda na po ba kayo pagsalo-saluhan ng salita ng Diyos? Kung sino po dyan ang may mga pakiusap po muna, yung mga cellphone natin dyan po, paki-off lang po. Yung mga cellphone po para hindi tayo madisturbo ng pagsalo-saluhan natin ang salita ng Diyos para wala pong sagabal. Pakipatay na lang po yung mga cellphone natin po. Salamat po. Bago natin po umpisahan ng ating pagsalo-saluhan sa salitang banal ng ating Panginoon, kailangan po muna linisin natin ating mga puso't kaisipan. Tanggalin po na natin yung mga, kung mayroon pa po yung mga dalahin sa atin, sapagkat po hindi sa ganang kayo po ang pumunta dito, kundi sa kalooban ng Diyos nakarating kayo dito. Tanggalin po muna natin yung mga problema, may mga puot dyan, may mga galit dyan. Tanggalin po muna natin para buong-buo nating matanggap sa ating sarili ang kagalingan. Kung sino man po nagmimiti ng kagalingan, kailangan na po ang unahin nating pagalingin ng ating kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ang ibibigay ko pong pagsalo-saluhan natin sa umagang ito ay kung paano ba, kung ano na ba nang nadama mo yung banal na espiritu sa katauhan mo. Paano na ba sa naging dulot sa buhay mo? Nung madama mong banal na espiritu, ano na bang naging dulot sa buhay mo? Kasi po kahapon nung binasa po ng banal na espiritu yung tungkol sa huwag magsamba sa dalawa kundi isa lang. Kaya yung minimiti nating kayamanan sa lupa o magmimiti tayo ng kayamanan sa kalangitan, doon po na kailangan mamili po tayo ng isa, sapagkat ang sabi nga ng banal na salita ng Panginoon Diyos, seek yet the kingdom first and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Di po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kailangan po, kung talagang nagmimiti tayo na makasama sa kaharian ng Diyos, ano pong pipiliin natin? Kayamanan po o kayamanan pang langit o kayamanan pang lupa? Sapagkat yan po ipahiram lang lahat sa atin habang nabubuhay tayo doon sa lupa. Lahat po yan mawawala. Ang hindi lang po ang binigay sa atin ng Diyos yung pagkakasala natin. Hindi po ba? Lahat naman tayo nagkasala. Subalit, ang pag-ibig ng Ama, walang hanggan, walang pasubalit. Ano mang ginawa mong kasalanan sa lupa, pag nagbalik ka ng taos-puso, sumuko ka, nagsisi ka, tatanggapin ka pa rin ng ating Panginoon. Hindi po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buwan. Ngayon po, meron po bang magbo-volunteer sa inyong mga kapatid? Huwag po kayong mahiya. Sige po, kapatid. Ano po pangalan niyo, kapatid? Ortega. Magandang umaga po sa lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Amang Panginoon at sa ating apong kuntsing nakilagdan niya. Alam niyo po, marami akong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ang lahat na ipinagkaloob niya sa akin, nagbuhat sa Kanya. Nang magpunta po ako rito, marami akong karamdaman. Meron po akong rayuma,
Yung balakang ko, hindi po ako nakatatagal nakaupo, bumabagsak yung aking balakang. Pati po yung karamdaman ko sa mata ko. Alam niyo po, unti-unting pinawi ng ama yan. Hindi ko napansin, wala na yung rayuma ko. Yung baywang ko, wala na rin yung dating hindi ako makatagal sa upuan. At yung mata ko, unti-unti na niyang ipinakikita sa akin ng mundo. Napakabait ng Panginoon na aking nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya. At lahat ng minimithi ko sa buhay ko, unti-unti niyang pinagkakaloob sa akin. Sumunod ako sa kalooban niya. Subalit, ipinagkaloob niya sa akin ng kutakot-takot na kapayapaan. Kapayapaan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan. Alam niyo po, marami akong pinagsakripisyo rito. Pinagsakripisyo ko, hanap buhay ko, nilubayan ko po. Pinili ko ang banal na espiritu. Subalit, sabi nga, walang nagsaga na hindi nagtagumpay. Salamat sa Ama, sa mga ipinagkaloob sa aking kapayapaan, na dati kutakot-takot ang nerbiyos, na wala na po yung nerbiyos. Kapayapaan po ipinalit niya sa akin, yung mga intindihin sa buhay, na dati pang 1 taon pa iniintindi ko na. Inalis na rin po niya yan. At dapat daw bukas lang ang intindihin natin. Inalis na rin po niya, ang bukas na lang po nag-iintindi sa amin. Hindi na po ako. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya sa mga bagay na hindi man pang material ang ipinagkaloob niya sa akin. Kutakot-takot na kapayapaan. Wala po akong pera na alam niya. Pero masyadong payapang-payapa ang kalooban ko. Dati, naghahanap buhay ako, magulong-magulo isip ko. Bakit po ngayon walang hanap buhay? Pinayapa niya yung kalooban ko, wala nang ganong iniintindi. Siya na ang nag-iintindi ng bukas namin. Kaya napakabuti ng Ama, sumunod tayo sa kalooban niya. Ipagkakaloob niya sa atin lahat kung ano may kahilingan natin. Yan po ang ginawa sa akin ng Amang Panginoon sa mga pagsunod ko sa Kanya sa araw-araw. Yung mga banal na salita niya na ipinapahayag dito, wag lang po natin pakinggan sa buhay natin lahat. Lahat ng kahilingan natin, pagkakaloob niya sa atin. Ganyan po ginawa ko, sumunod ako sa kalooban niya. Hindi ko inintindi sarili ko. Yung dating hindi ko kakain. Alam niyo po, nagawa ko pong mahalin sila alang-alang sa ating Amang Panginoon. Nang pare-pareho. Ama, sabi ko, nasunod na ang gusto mo. Minahal ko sila ng pare-pareho ayon sa kagustuhan mo. Sumunod ako sa kalooban mo. Kaya napakaganda ibinigay niya sa akin. Wala man akong pera, wala man akong hanap buhay. Sabi nga, hindi pwedeng maglingkod ka sa dalawa. Alam niyo po, pinili ko sa Diyos sa pera. Diyos po ang pinili ko, nilubay ko yung hanap buhay ko. Kaya ito, pinagkaloob niya sa akin. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa iyo, Amang Panginoon, sa lahat ng pinagkaloob mo sa akin. Hindi man pang material na bagay. Napakapayapa ang binibigay niya sa akin sa pagtulog, sa pang-araw-araw. Alam niyo po, pinasalamatan ko lahat sa Ama yan. Salamat po, Amang Panginoon. Napapurihan kita sa harapan nila. Salamat po sa lahat na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po kapatid. Katotohanan pong pinayag natin kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa Kanyang nadama sa magitan ng banal na Espiritu. Pinili niya pong kayamanan panglangit. Purihin ka, Map. Ano man pagdalisay sa bawat isa, talagang habang buhay ka dito sa lupa, talaga kapahintulutan na pagdalisay sa bawat anak niya, hindi mawawala. Subalit, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Buhay pa ang Diyos. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sunod po, sino magbo-volunteer? Si kapatid na Lita ng Dalaya.
Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama sa mga pagdalisay na pinagkakaloob sa amin, sa aming mga alagad. Ako po, noong pong buwan ng February, nagkaroon po ako ng isang pagdalisay na noong ko lang po na anuhan sa katawan lupa ko. Inatasan po ako ng mahal na apo na ipa-ultrasound ko po yung aking tiyan. Ang nakita po, nagkaroon po ako ng bato sa abdo. Sabi ni apo, o ano ang gagawin mo? Apo, sa'yo lang po ako umaasa at sa banal na espiritu na gumagamit sa inyo. Then niresitahan po ako ni apo ng mga dahon-dahon. Ano po, iyan 3 buwan mong iinumin. Ang ginawa ko naman po, mahigit po 3 buwan kong ininom. Yan ba kang ininom mong dahon-dahon na yan, hindi ka pumalya, hindi po kako. O sige magpa-ultrasound ko uli para malaan mo kung ano ang itinulot sa'yo ng mga ininom mong dahon-dahon. Sabi ko po, ayoko po apo, inaangking ko po na magaling na ako at malinis na ako. Sipin niyo po, pahintulot siguro din po ng Panginoon na makita at mapatunayan na ang pinaglilingkuran ko ay Diyos na buhay. Lalo't higit po si Apo Kunsing na kinalugdan. Alam niyo po kahapon, nagpa-ultrasound po ako. Normal po, malinis na malinis po. Pati po ang aking kaluluwa at ang aking isipan. Kaya galak na galak po ako. Kaya po kayong mga kapatid ko, yung pong dahon-dahon na hinahatol ng banal na espiritu. Alam niyo po, napakahalaga po, hindi po sa dahon-dahon lang kayo gagaling, doon po sa inyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Bawat paglalaga ko po ng dahon-dahon na yun, alam niyo po, dinadasalan ko po yun at sinasabi ko po na sana yung iinuming kong dahon-dahon na yun ay malinis ang aking isip at saka ang aking puso at ang aking karamdaman, buong katauhan. At napakarami pong pagdalisay na binigay sa akin pa ng Panginoon. Yung pong nung, meron na po 1 taon yun, nauna po yun. Nagkaroon po ako kasi po, senior citizen na po ako. Nagkaroon po ako ng pagbi-bleeding, mahina lang po. Sabi ko, Apo, ano po ba yung, at po matanda na ako, meron pa akong parang regla, yung pong pinaghugasan. Sabi ko, ay ano lang anak yan, huwag kang mag-alala, infeksyon lang yan. Hinatulan din po ako ng mga dahon-dahon na 1 buwan po yun. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos, lagi niyang pinapatunayan sa amin na mga alagad na ginagawa kaming halimbawa para hindi na kami magkagasta at nang dahil sa pananalig at pagtitiwala namin sa Kanya, hindi niya kami pababayaan. Kaya maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa mahal na apo na aming kinalugdan, ang kinalugdan ng Ama. Walang panghanggan ang papuri ko sa Kanya. Maraming salamat po. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po kapatid sa binahagi mo sa pangyarihan ng banal na espiritu. Pinagkaloob sa iyong kagalingan sa tapat ng paniniwala, pagtiwala mo sa pananampalataya, pananalig mo, pinagkaloob ng Diyos sa iyo kagalingan. Salamat kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sino po ang susunod mag-volunteer? Si kapatid na Anali Bonson. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Sa ating mga kapatid na nasa internet, magandang umaga po, magandang araw sa inyong lahat. Dapat po ay kahapon pa po ako magbabahagi sapagkat kahapon pa po ako sinabihan ng mahal na apo
na ako ang magbabahagi ko anong kakulang para sa aking ina. Subalit hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon sapagkat napakarami pong nakalinya kahapon. Ano po? Kaya po marahil ay ngayon yung takda at hindi yung para kahapon. Ano po? Bagamat ang tema po niya ay oras na at takda na. Subalit hindi po kalooban ng Ama, kaya hindi po naganap. At kaya rin po naging takda na ngayon sapagkat nakita ko po si Tita Lita na tumindig dito. So sabi ko marahil ay ito na ang kalooban ng ating Panginoon para maisiwalat ko kung paano po kadakila at kung paano nga po siya kumikilos sa aming buhay. Kahapon nga po ay kami po ay nagtungo sa hindi na po dapat marapat na magsambit. Kundi po doon sa isang kung saan po ginaganap ang pagsusuri ng dugo natin at kung ano pa mang bahagi ng ating katawan. Kahapon nga po ay pagkatapos po namin magpakuha ng dugo po ng aking mahal na ina, ay umalis muna kami sumaglit sapagkat sabi po ay 1 oras bago pa nga po makuha ang resulta. So pagbalik naman po namin ay nakita ko nga po doon si Tita Lita at sabi nga po niya ay magpapacheck din po siya or magpapa-ultrasound. So sabi ko, andiyan ka ako sa labas, ang mahal na apo, magpabendisyon ka. So sabi niya, ang mahal na apo nga po ay angkinin mo kapatid na walang makikita at negative. So di po ba buhay ang Diyos? Kaya po ako po ngayon ay nakatindig sa inyong harapan sapagkat kaukulan na nga po na maisiwalat ang kanyang kadakilaan sapagkat ang sabi po sa aking kahapon ng mahal na apo Conching habang pauwi kami ay bunso ikaw mag-share. Subalit nga po hindi nagkaroon ng pagkakataon. So ito po ang naging kaganapan sa aking mahal na ina na kung papaano nga po noong Miyerkules ng gabi pagka matatapos na po ang gawain ay tumaas nga po ang presyo niya 160/60. Kaya po nagpapasalamat po ako sa aking mga kapwa-alagad, kay Mother, kay Nanay Mirna, kay Chris, kay Ate Ceci, sa lahat po ng mga nagtungo doon sa aming tahanan upang makisama po at makiisa sa kung paano nga po ginamot ang aking ina. So yun nga po ang naging kaganapan nang dahil nga po sa kanyang, nagkaroon po kasi siya ng pigsa. Ang ginawa po kasi niya, kasi po 4 po na pigsa iyon, syempre po kahit pa paano may natutunan na po siya at sa pananalig naman po ba, di po ba? Ang ginawa po niya ay ginamot po niya ng aksibal. So ang nangyari po doon sa mga pigsa na iyon ay natuyo. So meron pong isang natira na medyo sariwa pa at ito ngayon ang kumikirot. So yun po ang naging sanhi ng kanyang pagkapuyat at panlalambot. So ilang araw na po siya na, yun nga po, kumikirot yung kanyang pigsa dahil nga po, di po ba 4 yun. So ibig sabihin, pinag-isa sa pamagitan ng isang butas na lamang doon, paluluwalin yung mga, yung pong mga katas. Ano po? So naging sanhi po iyon ng hindi niya pagkakatulog. Siyempre po, nababalisa na siya sapagkat di nga po siya makatiis na sa sakit. So ang ibig sabihin ay hindi na nga po siya nakakatulog. So bumaba at tumaas po yung presyo niya. At nalambot daw po, may kasama ng nerbiyos. So yun nga po, tumaas po ang kanyang presyon. Subalit nga po sa kadakilaan ng ating Panginoon, sa kapangyarihan niya, sa kahiwagaan niya, sino nga po ba ang hindi pagkakalooban ng kapangyarihan na maging daloy ng isang bawat katauhan na ginagamit niya upang ang kagalingan ay makamtan. Sumaglit lamang po, bago po man ang dumating ang ating mahal na apo, pagkatapos ng gawain ay ayos na siya at normal na ang kanyang BP. Bagamat sa edad niya, okay lang po naman na 140 kasi may edad na po siya. No? So, ibig ko pong sabihin ay kumilos na po ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang espiritu sa katauhan ng mga taong ginamit niya upang sa gayon ay makamtan na po ang kagalingan. So, ito po, nagkaroon po ng, yun nga po na okay na yung presyo niya. Subalit, nanduroon pa rin po yung pangamba. So, ang tinuran po ay, magpag-check ka na ng, yun po, ang cholesterol, uric acid, yung sugar niya, blood sugar po niya, at saka yung sa urine. So yun po, kahapon nagtungo po nga po kami dun sa surian na iyon at purihin ng Diyos sa pamamagitan nga po ng kadakilaan niya na tinuran nga po, alam nyo, hindi ko man kayo sa tuwina ay nahahaplos ang sabi po ng Malaapo Conching. Subalit, pinangangalagaan ka ng ating Panginoon sapagkat batid niya kung ano ang aking ginagampanan. So purihin ng Diyos, ang naging resulta po ay normal naman po at bagamat meron po kasi talaga siyang diabetes, so hindi naman po sobrang kataasan. Bagamat hindi po siya nagme-maintenance ng gamot para po sa
diabetes. Subalit, di po ba, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran na sa pamamagitan nga po ng mga dahon-dahon, sa pamamagitan ng haplos sa kanyang pananalig at pananampalataya, sa pamamagitan din ng kapatid na Melinda, na sa tuwi na po ay nagkakaroon siya ng pagkakataon upang madampian ang ating tita Mirna po, ang nanay Mirna, na sa tuwi na po ay siya po ay nagkakaroon ng pagkakataon upang siya ay madampian. So ibig ko pong sabihin ay, hindi bagamat di man po si madalas na ang ating mahal na apo, kundi subalit sa pananalig at pananampalataya ng aking mahal na ina, na sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya bilang mga alagad na naturingan nito, ay dinadama niya ang presensya ng banal na Espiritu. So sa pamamagitan doon ay nakakamtan po niya ang kagalingan. Amen po ba yun? Kaya purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat ang sabi po niya, kumilos ka sa pag-aatas ko sa iyo, gawin at tupdin mo ang pag-aatas ko sa iyo at akong mangangalaga sa mga minamahal mo. Di po ba buhay ang Diyos? So sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu na hindi natin nakikita, nanduro na po ang aking mahal na ina. Siya po ngayon ay malakas na, masigla na, masaya na sapagkat nalaman niya na normal pala ang kanyang ikinababahala na baka akala niya ay mataas ang kanyang sugar. Subalit, sa kadakilaan nga po ng Panginoon, ano nga po ba ang hindi niya maaaring baguhin sa resulta? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na sa isang iglap ay mamabago niya kung anong magiging resulta na sa tao, ina-expect na mataas, subalit sa kanya pala ay kaya niyang gawing normal ang lahat. Kaya purihin at dakilayan ang ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pagkalinga niya, sa patnubay niya, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, tayo pong lahat ay nandito, patuloy na umaasa, patuloy na nananalig na hindi tayo pababayaan, lalo tigit ang mga taong ginagamit niya sapagkat ang patnubay nga po niya ay hindi nawawalay sa bawat isa. Kaya po, purihin at dakilain ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin, ating pong kapatid na Mami Betsy po. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito. Sadyang napakabuti mo sapagkat sa kaparaanan mo ay naakay mo ang bawat anak mo na minamahal na muli makarating sa loob ng banal na dambanang ito. Batid niyo po, Ama, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga hinaing na gustong iparating sa iyo. Nawa po'y wag silang mabigo at umuwi silang puspos ng kagalakan ang kapayapaan ng kanilang puso at kaisipan. Amen. Tito, pasensya po, kadarating lang, kaya yung tema, may tema po ba? Nang madama ang banal na Espiritu, ano ang naging dulot sa iyo dito sa buhay mo? Sadyang napakapalad po ng mga anak ng Diyos na tinawagan at sa panawagan niya ay hindi siya nabigo. Hindi nabigo ang Panginoon sapagkat nang kumatok siya sa ating mga puso, pinagbuksan natin ang ating puso at pinapasok natin ang banal na Espiritu sa ating katauhan. Noon nga po kaming nag-vigil, inihambing ko po ang pagpasok ng banal na Espiritu sa ating katauhan, hinambing ko po sa isang kurtina, na ang kurtinang ito ay nahawi. At sa paghawi nito, ang banal na Espiritu ay nakapasok sa ating pagkatao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po, sa bawat pag-upo nyo dito sa inyong mga luklukan, meron po kayong nararamdaman. Meron po ba? Meron po tayong nararamdaman na parang mayroong something na nag-uumigting sa ating kalooban na sa bawat araw ay minimithi natin na tayo makapakinig ng kanya mga banal na aral. Mga kapatid, kapag po ganyan ang inyong nararamdaman, iyan po ay isang palatandaan na ang banal na Espiritu ay unti-unting pumapasok sa ating pagkatao. At ang banal na Espiritu, kapag pumasok na sa ating pagkatao, ang liwanag niya ay patuloy na ibinabahagi sa atin. Nararamdaman niyo po ba yon?
Paano po natin mararamdaman na ang liwanag ng Panginoon ng banal na Espiritu ay sumasa atin? Napakasimple po. Meron na po tayong sense of knowing what is right and what is wrong. Pinababatid sa atin ng banal na Espiritu kung ang ating ginagawa, sinasabi ay tama o mali. Kapag ka ang inyong dila ay napigil sa pagsasalita ng mga salitang hindi makabubuti sa ating kapwa, batiin niyo po ang inyong sarili. Iyan po ay isa mga palatandaan na ang banal na Espiritu ay pumapasok na sa inyong pagkatao. Subalit, kung nakakapakinig ka ng banal na salita, subalit ang dilang ito ay hindi pa rin nadidisiplina at patuloy pa rin nagbubuga ng mga salita na nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa, mayroon pa po tayong dapat hilingin sa Ama. Sapagkat ang pagsasalita ng mga salita na nakapapatay sa damdamin ng ating kapwa, yan po ay palatandaan na ang banal na Espiritu ay wala pa sa ating pagkatao. Kundi ang Espiritong kalaban ng banal na Espiritu ang sumasa atin. At kanino pong Espiritu yon? Espiritu ng demonyo. Huwag po nating pabayaan ang Espiritu ng demonyo ang maghari sa ating pagkatao. Kaya ang isa po sa palatandaan, mga kapatid, na sa inyong pagbabata, may nagbabago na sa inyong pagsasalita. Nalilini nyo na kung tama o mali ang inyong sinasabi. Isang palatandaan po iyon, ang banal na Espiritu ay sumasa inyo na. Hindi ko na po tatanungin, hindi ko na po ipatataas ang kamay kung sino sa inyo ang ganito na ang nadarama. Sapagkat tanging kayo lamang at ang Panginoon ang nakababatid kung ano na nga bang pagbabago ang nangyayari sa ating pagkatao simula sa araw na ang banal na Espiritu ay pumasok sa ating pagkatao. Kaya mga kapatid, pagpahalagahan po natin yan. Isa pa po sa palatandaan na ang banal na Espiritu ay sumasa inyo na, ay kung nakapagtitimpi na kayo, hindi na kayo magagalitin, hindi na kayo bugnutin, hindi na kayo pumapatol sa galit ng kapwa ninyo, kundi sa halip na pumatol kayo sa galit ng kapwa ninyo, tumatalikod na lamang kayo at dumadalangin kayo sa Panginoon. Nagagawa na po ba natin yon? Na dati po ako sa dati kong buhay, hindi po ako ganon. Pagka ako'y binato ng masasakit na salita ng kapwa ko, humanda ka, re-resback ako sa'yo. Mas masasakit ang mga salitang ibubog ako sa'yo, na kung maaari ka lamang patayin ng mga salitang ito, hehehe, galak ang puso ko sapagkat napatay ka ng mga salita ko. Mali! Yung po pala ay isa sa palatandaan na ako ay pinaghaharian ng demonyo. Kung ang dila mo ay nakokontrol mo na at ito'y nakokontrol na sa pagsalita ng masasama, binabati ko po kayo. Banal na Espiritu ang sumasa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung hindi na nga po tayo pumapatol sa mga bagay na kapatol-patol na magdudulot ng galit, puot sa ating puso, isang palatandaan, banal na Espiritu ay sumasa inyo. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay sumasa inyo kapag ka marunong ka ng magpakumbaba. Na kahit gaano kasakit ang sabihin ng iyong kapwa, yun nga po, hindi ka na lumalaban, kundi sa halip ay nagpapakumbaba ka. Tinatanggap mo ano man ang sabihin sa'yo sapagkat ayaw mo magkasala, sapagkat ang katwiran mo, bakit ako gaganti? May Diyos na gaganti para sa akin. Kapag po mga kapatid, gano'n na po ang nararamdaman natin, napakagandang indikasyon. Umaani na po tayo sa araw-araw na tayo nandito. Nakakahiya naman po kay God. God, hindi po ba nakakahiya naman sa'yo? Na araw-araw nandito, subalit walang nababago sa ugali ng tao. Hindi po ba nakakahiya kay God? Sapagkat si God,
May layunin siya kung bakit kayo inakay sa banal na lugar na ito. Ano po ang layunin ni God? Simple, mahal ka niya. Kaya ang gusto niya, mabago yung mga hindi ka nais-nais na ugali po para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa po, hindi po mabigo si God sa pag-akay sa atin. Na kung tayo man ay nagsasakripisyo, na tayo ay makapunta sa banal na gawaing ito, naway makita ni God ang pagbabagong nagaganap sa ating buong pagkatao. Napakabait po ni God. Ilang beses tayong nagkasala. Hindi na nga po natin mabilang, hindi po ba? Mula nang tayo isilang at magkaisip, hindi na po kayang bilangin yung mga pagkukulang sa atin ng Panginoon. Pero sa kabila nito, patuloy niya tayong inaakay. Patuloy niya tayong tinatanglawan upang kung dumating ang takda ng ating buhay, siya ang makapiling natin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, meron lang pa akong isang napakasimpleng refleksyon. Pag po tayo'y may sakit, hindi po ba karamihan sa atin na nagkakasakit bago po nakarating dito, nakapunta na po sa mga manggagamot, sa mga doktor. Amen po ba? Pag tayo'y binigyan ng reseta, ano po ang ginagawa natin sa resetang binibigay ng doktor? Hindi po ba? Kahit wala tayong pera, nangungutang tayo para mabili lang yung mga listahan ng gamot na nakasulat sa reseta. Nag-iigting ang kalooban natin, by hook or by crook, gagawa ako ng paraan para mabili ko ang mga reseta ng doktor na ibinigay sa akin. Bakit po kaya dito, ang dami na pong resetang ibinigay ng Panginoon Diyos para sa atin, para gumaling po ang karamdaman ng ating kaluluwa. Ang tanong ko po at pagnilayan po natin, yung po bang mga reseta na binibigay sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ang mga reseta bang ito ay sinusunod natin? Mga kapatid, kapag po yung mga nire-reseta ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ay nagawa natin, sinunod natin, alam nyo po, hindi lang po yung physical na karamdaman nyo ang gagaling, kundi higit sa lahat, gagaling po ang ating kaluluwa. Gagaling po ang ating espiritu. At isang aral na narinig ko sa banal na Espiritu na talagang pinagpapahalagahan ko. Ito po ang sabi niya, tandang-tanda ko. Kapag ang inyong espiritu at ang inyong kaluluwa ay malusob, walang sakit, kasunod na po noon ang kalusugan at kawalan ng karamdaman ng inyong katawang lupa. Nawa po mga kapatid, sa bawat pag-upo natin dito, wag po nating masyadong i-focus na gumaling yung ating katawan lupa, lalo higit sa may mga karamdaman. Masigit po nating mithiin na gumaling ang ating kaluluwa sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Pag gumaling ang kaluluwa mo, magaling na rin ang katawang lupa mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Marami po salamat, Ma'am Bebe. Katotohanan pong tinuran. Masaya po ba kayo?